This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Sa wakas nandito na ako. Sa sarili kong kama. Tahimik. Walang sigaw. Walang init ng ulo. Wala ding kalat. At mas lalong walang kalom. Inayos ko ang kumot at pumikit saglit. Sinusubukang damhin ang katahimikan. Pero ilang minuto pa lang. Parang may kulang. Parang may ingay sa loob ng ulo ko. Isang boses na pasaway. Mayabang. At minsan nakakatuwa rin. Baka maging tulog mantika na naman yun si Callum. Lalo na't wala ako sa kwarto namin dun sa kampo. Ako tagagising sa kanya kasi wala siyang balak bumangon. O baka mag-inom ubusin yung mga alak na pinadala ng dad niya. O baka di pumunta sa field dahil wala ako dun. Hay nako! Napabuntong hininga ako. Iniunat ang braso at niyakap ang unan. Akit hindi ka maalis sa isip ko. Kalaban kita, Callum. Kaya wala kang espasyo sa utak ko. Pero di ka maalis sa isipan ko. Tila sinusundan pa rin ako ng presensya mo. Katahimikan ang pinunta ko dito sa bahay, hindi yung isipin ka, Callum. Pero di naging madali yung pag-alis ko kanina. Kasi muntik na naman akong makipagsagutan. Napatingin ako sa kisami at huminga ng malalim. Flashback. Tahimik kong inayos ang bag ko sa paanan ng kama ko. Nilagay ko na ang mga pasalubong para kina Mama, Roy at Kyla. Pati din kay Papa. Nakalagay na rin ang 2 peres ng damit. Panloob. Toiletries na sapat na para sa isang gabi lang. Nakasuot na ako ng simpleng shirt at maong. Malayo sa karaniwang uniforme ko dito sa kampo. Ready na akong umalis. Pero bago ko pa maabot ang doorknob, biglang bumukas ang pinto at pumasok siya. Si Callum. Pawisan. Magulo ang buhok. Galing sa training. Suot pa ang tactical pants. Pero walang helmet. Bitbit lang ang combat gloves niya. Pero alam kong di pa sila tapos sa training. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang tumigil at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Kita ko agad ang asintadong kunot sa noo niya. Ba't nakabihis ka? Saan ka na naman pupunta? Tanong niya habang nakakunot noo. Pilit kong pinanatili ang tono ng boses ko kalmado at mahinahon. Ayoko ng away. Gusto ko lang umuwi kaya huminga ako ng malalim. Uwi muna ako, Callum. Isang gabi lang. Babalik din ako bukas. Saka baka sabihin mong tumatakas ako, alam na to ng dad mo. Nagpaalam ako sa kanya. Mahinahon kong sagot kay Callum. Pero hindi ko inasahan ang susunod niyang tanong. Sino kasama ko dito? Ano kakainin ko? Bato. Mga tanong niya agad sakin. Seryoso siya. Galit na naman. Hindi dahil wala siyang pagkain kundi dahil alis ako. Gusto kong mapikon. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko kasing umuwi na may iniisip. Callum, may pagkain na sa mesa. Nagluto ako bago mag-ayos. Tingnan mo lang doon. Medyo mainit pa. Saka bukas kailangan mong gumising ng maaga. Hindi pa tapos ang weapon training nyo. Sabi ko sa kanya. Pero imbes na mapawi ang inis niya, mas lalo lang siyang sumimangot. Bigla niyang hinubad ang pang-itaas niyang pang-training. Tumalikod. Hinagis lang kung saan ang damit. Tapos naglakad papunta sa banyo. Umalis ka kung aalis ka. Wala akong pakialam sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Galit niya sakin. Tapos pumasok siya ng banyo. Padabog pa ang sarado ng pinto. Naiwan akong nakatayo sa harap ng pinto. Hawak ang bag ko. Nanginginig ang kamay sa bigat ng emosyon. Hindi ko alam kung aaminin ko na masakit. O pagtatawanan ko lang ang inasta niya. Pero hindi ko na siya hinintay lumabas. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya ulit. Hinawakan ko ang bag ko at tumalikod na lang. Tahimik akong umalis. At walang paalam. End of flashback. Nakahiga pa rin ako. Tulala sa kisami. Pero hindi na matahimik ang puso ko. Buong araw parang may kulang. Pero ngayon ko lang na-realize.
Hindi ko pa nabubuksan ang phone ko. Patay na patay ang baterya kanina. Hindi na umilaw kahit anong pindot ko. Nakalimutan kong i-charge simula kagabi. Dahil sobrang busy lalo na kay Callum. Maya ko na lang siguro i-charge. Magpapahinga muna ako kahit saglit lang. Pipikit na sana ako kaso biglang bumukas kwarto ko at may pumasok. Box! Tawag sa akin ni Ben. Ben! Ngiti ko. Bumangon ako at nagyakap kami. Pero wala nang bawian ng yakap. Mahigpit. May kasamang talon habang parehas kaming nasa tuwa. Na-miss kita, Box. Diyos ko. Akala ko dinala ka na ng mga macho sa kampo at hindi ka na ibabalik. Sabi niya sa akin pabiro. Kung alam mo lang, Box. Hindi lang kampo ang nakakastress. Pati pasensya ko sinusunog araw-araw. Sabi ko sa kanya. Umupo kami sa kama at masayang nag-usap at tsismisan. Box. Bakit parang hindi ka tinablan ng init sa kampo? Ang kinis mo pa rin. Huwag mong sabihing may personal kang tagapaligo doon. Sabi niya habang hawak-hawak kamay ko. Box, ako ang tagapaligo ng ego ng pasyente ko. Sabi ko sa kanya. Iba na talaga ang therapist. Pati ego ng lalaki nililinis. Pang-aasar niya sa akin. Umiling ako. Pero natawa na lang. Kamusta trabaho mo? May gwapo ba? Mga tipong kaya mong ibenta ang kaluluwa mo sa init ng katawan nila. Tanong niya na para bang kinikilig. Napailig na lang ako kasi alam niyo naman tong kaharap ko. Hindi mabubuhay kung walang lalaki. Ang daming gwapo. Macho. Pawisin. Disiplinado. Yung tipong kahit madumi uniform nila. Pogi pa rin. Pero deadma sakin. Sabi ko sa kanya. Deadma? Bakla ka. Napapalibutan ka ng lalaki pero deadma pa rin? Babae ka ba? Tanong niya sakin. Wala naman akong oras makipaglandi dun. Saka di uso sakin yan. Yung trabaho ko lang is ayusin at bantayan si Callum. Yun lang. Sagot ko sa kanya. Pambihira to. 24 anyos walang pake sa mga lalaki. Paano ka ba madidiligan yan? Sabi niya sakin. Di kasi ako tulad ng iba dyan. Pagpaparinig ko sa kanya. Wow, makaganyan ha. Sabi niya sakin. Nagtawanan na lang kami ulit dahil sa usapan naming dalawa. Pero wait. Sino si Callum? Tanong niya sabay taas ng isang kilay. Hay naku, yung pasyente kong mainitin ang ulo. Walang araw na di kami nag-aaway. Masakit sa ulo. Siya yung tipo ng lalaki na walang pakialam sa paligid. Ako tagaluto. Tagalinis ng kwarto. Lahat box ako yung tagagawa. Akala ko therapist lang ako. Yaya din pala. Sagot ko kay Ben. Napabangon naman siya at halatang nagulat. Kwarto. Nag-share kayo ng kwarto. Mga tanong niya sakin. Ben. Assigned na kwarto yon. Gusto ko mang lumipat sa ibang kwarto. Kaso ayaw ng general, gusto niyang kasama ako ng anak niya. Sagot ko kay Ben. Isang kama lang kayo natutulog. Nako box, wag mo sabihin. Sabi niya na parang may pagdududa. Hay nako. Walang ganon. Hiwalay ka man namin ni Callum. Saka kahit kailan di ako tatabi sa kanya. Sabi ko kay Ben. Pero parang may part na nagsisinungaling ako sa sagot kong iyon. Bigla siyang gumulong sa kama ko. Parang nasabugan ng balita. Kung ako yan. Araw-araw akong nahihimatay. Nakahubad ba siya minsan? Tanong na naman ni Ben. Ben, tumigil ka nga. Sagot ko sa kanya. May abs ba siya? Tanong na naman niya. Pag narinig tayo ni Mama at saka ni Papa, ewan ko na lang sayo. Sagot ko sabay hampas ng unan sa kanya. Hahaha. Tawa niya. Tumahimik kami ng konti. Pero bigla na naman siyang nagseryoso. Box, where ha? Sinatan? Ilang beses ko nang nakita yon dito sa bahay nyo. May dalang flowers. Take out foods at nakaporma. Sabi ni Ben sa akin na ngayon ay seryoso. Napatigil ako sa paghaplos sa unan. Napatingin lang ako sa kanya. Nung pinakauna nakita ko siyang may dalang flowers tsaka foods din. Kausap yung mama mo pero di ko alam pinag-usapan nila. At di nagtagal umalis din siya.
Yung saya niyang nakita ko papunta dito sa bahay niyo. Napalitan ang lungkot at umalis palayo. Dagdag pa ni Ben. Tapos nakailang beses siyang pumupunta sa trabaho ko. Nagtatanong kung nasan ka daw. Kasi parang alam niya Bax na may alam ako kung nasan ka. Nagmamakaawa siya. Paulit-ulit na nagtatanong kung saan ka makikita. Sabi ulit ni Ben sakin. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung biglang kirot sa dibdib ko. Parang may humugot bigla ng nakabaon na tinik. Pero imbis na guminhawa, mas lalo lang akong nanghina. Para saan pa? Tapos na kaming mag-usap at hanggang dun na lang yon. Mahina kong sabi kay Ben. Ngayon niya lang ba na-realize na may halaga ang isang tao? Kung nagtatago at lumalayo na. Iba din siya ha. Sabi ni Ben. Pero pwede naman kami sigurong bumalik sa dati eh. Pero may boundaries at limitasyon na. Ayoko ng yakap. Ayoko ng late talks. Yung casual lang na magkaibigan lang. Tulad sa atin masaya pag nagkikita. Masaya pag magkasama. Sabi ko kay Ben. Pero Bax what if? Tanong niya sakin. Pero bago pa man siya magsalita agad akong sumingit dahil alam ko na sasabihin niya. Ben, wag na nating ipilit ang bagay na di para sa atin. Kasi mas lalo akong masasaktan kung aasa ako sa wala. Singit ko agad sa sasabihin niya. Sa bagay. Mahina niyang sabi. Pero sa loob-loob ko hindi pa rin ako handa harapin si Nathan. Lalo na't hindi ko alam kung anong dahilan ng bigla niyang pagpapakita. Sana lang sana. Hindi niya ako guluhin sa panahong sinusubukan kong buuin ulit ang sarili ko. Fast forward. Napatingin ako sa relo ko pasado 7:00 na ng gabi. Pumasok na naman sa isipan ko yung mga sinabi ni Ben kanina. Pero sa totoo lang, kamusta na kaya siya? Simula kasi nung umalis ako wala na akong balita sa kanya. Pero bakit dumadalaw pa siya dito? Flowers? Take out foods? Para saan pa? Hay di na kita maintindihan Nathan. Kuya! Halika nga rito anak. Sigaw ni Papa sa baba. Napakunot agad ang noo ko. Tinig pa lang ni Papa. Alam ko nang may kakaiba. Hindi siya galit pero parang kinakabahan ako sa pagtawag niya. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa sala, andun si Mama nasa gilid ng sofa. Hawak ang mug ng kape pero parang pinipigilan ang tawa. Si Papa naman, nakaupo sa sala. Hawak ang cellphone ko. Bakit po? Tanong ko kay Papa. Lumapit ako. Nagkukunwaring kalmado. Pero nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi sumagot si Papa. Ngumisi lang. Tiningnan si Mama tapos sabay sabing, Kuya, wala ka bang gustong i-share sa amin? Tanong ni Papa sakin. Napakunot no ako sa tanong ni Papa. Umupo ako sa harap siya dala pa rin ng kaba. Pero ba't ako kinakabahan ng ganto? Wala naman po. Sagot ko kay Papa. Pero umiling-iling siya at saka halatang nagpipigil ng tawa ganun din si Mama. Bigla namang binuksan ni Papa yung phone ko at iniharap sakin. Ano to? Kailangan ko ng paliwanag. Sabi ni Papa sabay ipinakita sakin ang home screen ng phone ko. Halos mapaluwa ang mata ko. Napatakip ako sa bibig. Parang may pinutol na hininga sa loob ng dibdib ko. Ibang-iba na yung home screen ko. Paano nangyari to? Nakayakap ako kay Kalum habang mahimbing ang tulog. Pero ang mas malala wala siyang damit. Nakangisi pa siya na parabang proud na proud sa ginawa niya. Ako naman. Parang sanggol na nakadikit ang mukha sa dibdib niya. Walang kamalay-malay. Tulog na tulog. Walang kaalam-alam sa kalokohang ginawa niya. Sige nga paliwanag mo sa amin ng mama mo yung mapapaniwala mo kami. Sabi ni Papa. Kinabahan ako. Hindi ko yan alam. Hindi ko sinet yan at mas lalong. Pero hindi pa man ako nakakatapos sa paliwanag ko. Biglang sumingit si Papa. Walang alam? Ba't masaya ka pa habang nakayakap? Sige nga. Sabi ni Papa na may halong pang-aasar. Nagblangko utak ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Walang hiya ka Kalum. Paano mo nagawang itago to sa phone ko? At kailan mo to ginawa? Nako Edna. Sinasabi ko sa'yo.
Pag umuwi ulit tong anak mo, siguradong may apo ka na. Sabi ni Papa kay Mama. Napamulagat ako. Namula. Nanigas. Napahawak sa dibdib. Parang gusto kong lumuwa sa hiya. Parang gusto kong tumalon palabas ng bintana. At hindi na muling lumingon. Papa. Wala nga akong alam dyan. Sabi ko kay Papa na pilit ko silang pinaniniwala. Pilit kong hinablot ang phone mula sa mesa. Pero mabilis itong inangat ni Papa. Para bang inaasar pa ako. Papa, akin na. Naiiyak kong sabi. Walang hiya ka talaga, Callum. Humanda ka sakin. Si Mama naman nagpipigil ng tawa sa gilid. Lagot ka talaga sakin, Callum, binigyan mo ko ng kahihiyan. Anong ginawa nyo? Tanong ni Papa habang nakatingin sa screen ng phone ko na hawak niya pa rin. Bakit hubad tong katabi mo? Tanong ulit ni Papa. Parang natuyuan ako ng laway. Hindi ako agad nakasagot. Parang may bara sa lalamunan ko. Pilit kong iniwas ang tingin. Pero ramdam kong nanlilisik na yung mga mata ni Papa sa gilid ng mukha ko. Wala po. Lasing siya that time tas nagpumilit sa akin na. Pero si Papa nagsalita ulit agad. Rinig mo yun, Edna? Lasing si Callum habang magkayakap sila. Magbilang ka na sa kalendaryo mga 9 na buwan. Sabi ni Papa kay Mama. Paakin na kasi. Pilit na inaagaw kay Papa yung phone ko. Tingnan mo tong mukha mo sa litrato. Para kang sanggol na walang iniintinding problema sa mundo. Mahimbing na mahimbing ang tulog mo. Tapos yakap mo tong lalaking walang damit. At ikaw pa ang nakangiti. Pang-aasar ni Papa. Papa. Maniwala ka naman sakin. Si Callum yan gumawa ng kalokohan. Maniwala naman kayo sakin. Paliwanag ko kay Mama at Papa. Kung ano man iniisip nyo walang ganon. Dagdag ko pa. Aba siguraduhin mo talagang bata ka. Pag to nalaman ni Nathan magsiselos yon. Sabi ni Papa. Binigay naman sa akin ni Papa yung phone ko at ginulo yung buhok ko. Yung sinabi ko sa'yo ha. Hanggat hindi nagbe-25 wala munang lalaki. Okay lang muna chat-chat pero yang yakap-yakap. Naku dyan nagsisimula ang lahat. Sabi ni Papa sa akin. Hay naku Greg. Hayaan mo yung anak mo, alam naman ng anak mo kung ano yung tama o mali. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Tanong ni Mama kay Papa. May tiwala ako sa anak ko. Pero alam mo na ngayong panahon. Mapanukso ang ibang lalaki. Paano pag ganun si Callum? E di magiging 6 tayo dito sa bahay. Sabi ni Papa na may halong pang-aasar. Patama na please. Kamot ko sa ulo. Balik ka na sa kwarto mo anak. Inaasar ka lang ng Papa mo. Tawagin na lang kita kung kakain na tayo. Sabi ni Mama sakin. Tahimik akong nakatayo habang hawak na ang cellphone. Pinagmamasdan pa rin ang home screen. Sa huli. Kahit walang malinaw na paliwanag. Nakalusot din ako. Pinakawalan ako ni Papa. Tumatawa-tawa pa rin habang papasok ng kusina. Si Mama naman. Tila binabasa ang reaksyon ko pero hindi na nagsalita. At ako. Naiwan sa gitna ng sala. Mukhang luhaan. Mukhang tinraidor. Tinraidor ng lalaking walang ibang alam kundi pagtripan ako. Hintayin mo ko Callum dyan sa kwarto. Binigyan mo ko ng kahihiyan. Pwes di ako papayag ng walang ganti. Sa danami-dami makakakita bakit si Papa pa. Na mahilig akong asarin pagdating sa lalaki. Yari ka talaga sakin Callum. Pag makauwi ako. Callum's point of view. Humigop ako ng hangin. Malalim. Mabigat. Malamig ang simoy ng hangin. Pero mas malamig pa rin ang utak kong nagugulo sa loob. Sa dami ng dapat kong i-focus ngayong gabi, sa dami ng kilos na kailangang ulit-ulitin. Sa bigat ng bawat utos at pagsigaw, isa lang ang laman ng isip ko. Si Elian. Napailing ako. Napapikit. Bakit siya pa? Bakit tuwing titingin ako sa paligid? Parang siya ang hinahanap ng mata ko. Hindi ko na maalala kung paano siya umalis kanina. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Diretso lang. Paalis. Pero ang totoo, gusto ko siyang balikan. Gusto kong lumingon. Gusto kong malaman kung nagalit ba siya.
Kung nainis ba siya? Kung okay lang ba siya? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Araw-araw ko siyang inaasar. Araw-araw ko siyang tinutulak. Hanggang sa puntong akala ko bibigay na siya. Pero araw-araw din niya akong sinusupalpal pabalik. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Hindi siya umurong. At dun ako nanlambot at di dapat mangyari to. Mapasunod ako ng isang taong di ko naman kilala ng husto. Kaya ginagawa ko ang tanging alam kong paraan ay iwasan siya. Balik sa dati. Yung kalum na suplado. Yung kalum na parang walang pakialam. Yung kalum na cold. Walang emosyon. Walang kahinaan. Pero bakit parang hindi ko na magawa? Tiningnan ko ang kamao ko. Nakaalalay sa hita habang nakaupo sa gilid ng barracks. Mainit pa rin ang dibdib ko. Pero hindi ito galit. Hindi ito init ng inis. Kaya ang ginagawa ko. Dinadaan ko sa galit ang lahat. Binabalot ko ng init ng inis ang lamig ng nararamdaman ko. Dahil ayokong malaman niyang unti-unti niya akong binabasag. Kung babalik ako sa pagiging masama sa kanya, baka sakaling bumalik din ako sa dati kong sarili. Yung walang pakialam. Yung walang elian sa loob ng isip ko gabi-gabi. Pero sa totoo lang, hindi ko na kayang bumalik. Hindi na ako yung kalum bago siya dumating. At ang hirap iwasan ng taong kahit sa pinakaayaw mong sandali. Siya pa rin ang gusto mong kasama. Hay nako Elian. Wala ka ba talagang balak umatras? Kasi di ako magdadalawang isip na mas lumapit pa sa'yo. Palagi mo na lang ako ginugulo kahit wala ka dito. Ano bang meron sa'yo? Habang nakatingin ako sa ulap may pumukaw sa atensyon ko. Gustuhin ko mang umalis at bumalik na sa kwarto. Narinig kong nagtatawanan sila Luke at ang mas matindi pa naririnig ko yung pangalan niya. Pangalan ni Elian. Mula sa layo. Malinaw kong narinig ang tawa ni Luke. Isa sa mga pinakabibo at masasabi kong may panlaban sa hitsura sa training camp. Kasama niya ang dalawang laging anino niya. Mga kaibigan niyang kasama niya sa training. Napakunot no ako. Bakit nila pinag-uusapan si Elian? Kumuyom ang kamao ko nang marinig kong nagtatawanan sila. Hindi yung normal na tawa lang. Yung may halong panlalandi. Panlilibak. At pang-aangkin. Nahalikan mo na? Tanong nung isa kay Luke. Tsansingan mo na. Baka maunahan ka pa ng iba. Sabi ng isa sabay tawa halos sabay sila ni Luke. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Mainit. Mabilis. Masikip sa dibdib. Nanikip ang pangako. Kumibot ang litid sa lig ko. Ramdam ko ang pintig ng dugo sa sentido ko. Ang pinag-uusapan nila si Elian. At hindi basta usapan parang tinatrato siyang premyo. Parang laruan. Parang isang bagay na pwedeng agawan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng dahilan. Ang alam ko lang. Hindi ko kayang marinig na ginaganon siya. Hindi ko kayang makita si Luke na parang proud pa sa sinabi niya. Kaya lumapit ako sa kinaroroonan nila. Anong problema niyo kay Elian? Tanong ko sa kanila ng diretsyo. Kalmado ang boses pero malamig. Delikado. Yung tipong kahit ako. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Tumigil silang tumawa. Nagkatinginan. Si Luke tumayo. Tinapik pa ang balikat ko na parang tropa. Huli ka na ata sa balita kalum. Ngisi niya sakin. Mukhang nauunahan ka na. Mas gusto ako ng therapist mo kesa sa alaga niya. Sabi niya na parang proud pa. Agad namang umusok tenga ko dahil sa sinabi niya. Agad naman siyang nakatanggap ng suntok ko. Diretso sa panga ni Luke. Malutong. Mabilis. Tumilapon siya paatras. Bumangga sa mesa. Napamura yung dalawang kasama niya at mabilis akong sinugod. Sinapok ako nung isa sa tagiliran. Pero hindi pa ako tapos. Sinunggaban ko yung isa. Tinulak sa poste at sinuntok ng paulit-ulit. Sabay sapok mula kay Luke sa gilid ko. Hindi ako urong. Lahat ng init. Lahat ng galit. Lahat ng hindi ko masabing emosyon para kay Elian ibinuhos ko na lahat. Lumapit ako kay Luke at kwinelyuhan ko siya. Wala kang karapatang mangangkin ng hindi sayo. At mas lalong wala kayong karapatang pagtawanan si Elian na para bang isang premyo.
Sigaw ko habang sinasapak si Luke na ngayoy duguan na ang ilong at may pasa sa pisngi. May tumama sa labi ko matulis. Siguro suntok. Siguro siko. Ramdam ko ang pagtilamsik ng dugo sa baba ko. Pero wala akong pakialam. Hindi ko naramdam ang sakit. Ang ramdam ko lang ay galit. Hanggang sa may biglang. Enough! Sigaw ni Sergeant Reyes. Malakas na sigaw ng sergeant. Sunod ang paghila sa likod ng uniforme ko. Hinila ako palayo kay Luke. Hinihingal. Nanginginig sa adrenaline. Tahimik ang paligid. Ang mga mata ng ibang kadete ay lahat nakatutok sa amin. Ako may sugat sa labi. May pasa sa pisngi. Nanginginig ang kamao na may bahid ng dugo. Si Luke halos hindi makatingin. May putok sa kilay. Dugo sa ilong. At bahagyang pilay. Yung dalawang kasama niya parehong may pasa. Pareho ring halos hindi makatayo ng maayos. Pero wala akong pakialam sa sugat. Ang iniisip ko lang, gaano kadalas na ganito nila pinag-uusapan si Elian? Gaano kadalas na hindi ko siya napoprotektahan? At gaano kadalas akong nahuhuli sa lahat ng ito? Kayong apat. Punta sa office. Bilis! Sigaw ni Sergeant Reyes sa amin. Kung hindi lang ako pinigilan. Kung hindi lang ako nahila palayo ng 3 o 4 na kadete. Baka hindi lang duguan si Luke ngayon. Pero hindi ko nagawa. Maraming kamay ang humawak sa akin. May humila sa braso ko. May pumigil sa likod ko. Naunang pumunta sila Luke sa opisina habang may nakahawak pa rin sa kanila. Nahuli ako at ganun din may nakahawak sa akin. Pagdating sa opisina, ang bigat ng bawat hakbang ko. Mainit pa rin ang hininga ko. Basang-basa ang damit sa pawis. At nanginginig pa rin ang kamao ko sa pagpipigil. Sa gilid ko, andun si Luke nakaupo. May yelo sa mukha. Yung dalawang kaibigan niya masama ang tingin sa akin. Duguan. Hinal. Walang makatingin ng diretsyo. Tahimik. Walang nagsalita. Pero ramdam mo ang galit sa loob ng opisina. Tinitigan ako ni Luke. Tinitigan ko siya pabalik. Walang nagsalita. Pero kung may translator ang mata, malamang pareho kaming sumisigaw ng hindi pa tayo tapos. Biglang bumukas ang pinto. Anong nangyari dito? Biglang sabi ni Miss De Vera habang papalapit sa amin. Hindi ko alam kung mas shock siya sa itsura naming parang kakagaling lang sa rambol. Bakit walang nagsasalita sa inyo? Tanong ni Sergeant Reyes. Tahimik pa rin. Wala pa rin sa amin ang gustong magsalita. Wala akong balak magsumbong. Hindi ako narito para magdrama. Hindi ako naghahanap ng awa. Hanggang sa bumaling sila sa amin. At tuluyang binaba ang parusa. Callum. Dahil ikaw ang naunang nanuntok. Ikaw ang magbubuhat ng mga kahoy at construction supplies sa may gilid ng bagong barracks. Simula bukas. Araw-araw yun. Hanggang matapos mo lahat. Maliwanag. Pasigaw na sabi ng sergeant. Tumango ako. Walang reklamo. Kahit buhatin ko pa buong kampo okay lang. Kahit ubusin ko lakas ko sa araw-araw basta huwag lang nilang bastusin si Elian. Ikaw naman Luke. Kasama ng 2 mong kaibigan maglilinis kayo sa buong kampo. Sa comfort room. Opisina. At sa common areas. Umaga hanggang gabi. Maliwanag. Pasigaw na sabi ng sergeant kay Luke at sa mga kasama niya. Narinig ko yung pabulong na mura ni Luke. Pero wala rin siyang nagawa. Tahimik kaming pinalabas. Habang naglalakad ako paalis ng opisina. Ang laman pa rin ng utak ko si Elian. Sigurado akong magagalit siya. Alam ko na yon. Alam ko kung paano siya lalapit sa akin may mga tanong. May sarcasm. May halong inis. Kung kapalit ng katahimikan niya ay sugat sa kamao ko okay lang. Basta huwag siyang masaktan. At kung si Luke na talaga ang gusto niya. Mas lalong hindi ko siya papayagang mapunta sa taong hindi marunong rumespeto. Kundi ang tingin sa kanya'y isa lamang premyo. Nathan's point of view. Pagkarinig ko pa lang na nakauwi na si Elian. Hindi na ako nagdalawang isip. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang bukas na lang o baka di pa tamang oras. Ngayon na. Ngayon ko kailangan gawin to.
Bitbit ko ang isang bungkos ng bulaklak. Hindi yung mamahalin. Pero ito yung paborito niya. May dala rin akong food, yung comfort meal niya tuwing bad trip siya. Hindi para bilhin ang loob niya. Hindi para paawa. Kundi para sabihin sa kanya na naisip ko siya. Na pinagsisisihan ko. Na gusto ko lang siyang kausapin. Hindi ko alam kung ano ang mas malakas, ang tibok ng puso ko o ang kaba sa dibdib ko. Pero isang bagay ang malinaw. Handa akong masaktan. Basta may parating ko lang. Pagpasok ko ng gate, bumungad agad sa akin ang tanawin. Nandoon siya, si Elian. Nakaupo sa balkonahe nila. Walang cellphone. Walang kausap. Tila malayo ang iniisip. Tahimik. Parang pagod. At sa likod ng mga mata niya, may bigat. Yung hindi mo alam kung lungkot o galit. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong lumapit. Pero tumayo pa rin ako sa harap niya. Ayan. Tawag ko sa kanya. Bahagya siyang nag-angat ng tingin. Napatitig sa akin. Wala man lang reaksyon. Wala man lang ngiti. Wala man lang galit na salita. Yung katahimikan niya, mas masakit pa sa kahit anong mura. Gusto ko sanang yakapin siya. Gusto ko sanang iparamdam na hindi ako nandito para ulitin ang sakit. Nandito ako kasi ayokong itigil ang koneksyon namin. Pero bago ko pa maangat ang braso ko para yakapin sana siya. Kaso bigla siyang umiwas. Parang sinampal ako ng katotohanan. May kasalanan ako. Nasaktan ko siya. Hindi ko sinadya. Hindi ko sinadyang basagin ang damdamin niya. Pero sinagot ko ng totoo. Akala ko sa katapatan. Mas magiging magaan ang lahat. Pero hindi pala. Umiwas siya. Hindi ko alam kung dahil sa nararamdaman niya. Para sa akin ba o dahil ayaw na niya akong makita. Nilapit ko ang bulaklak. Elian, para sa'yo. Sabi ko pa. Tinitigan niya lang yung bulaklak. Hindi niya tinanggap. Hindi rin niya tinabig, pero alam mong wala siyang balak hawakan. Pakiramdam ko, napahiya ako. Pero hindi ako alis. Kahit ang bigat sa dibdib ko. Kahit gusto ko nang umiyak. Nakatayo pa rin ako. Nakatapat sa kanya habang patuloy ang katahimikan. Biglang pumatak ang ulan. Anong ginagawa niyo dyan? Pasok kayo, mababasa kayong dalawa. Sigaw ni Tito Greg mula sa sala. Medyo umuulan kasi kaya siguro tinawag niya kami. Sumilip siya mula sa pinto. Medyo nakakunot ang noo pero halatang nag-aalala. Huwag na kayong magtanga-tangahan dyan sa ulan. Pasok kayo. Elian, ikaw rin. Dagdag ni Tito Greg. Wala na kaming nagawa kundi sumunod. Pagpasok namin sa bahay, basa na ang laylayan ng pantalon ko. Hawak ko pa rin yung bulaklak. At si Elian nauuna sa akin pero hindi lumilingon. Hindi ko alam kung mas mabigat ang ulan sa labas. O yung bigat na dinadala ko sa bawat hakbang papasok sa mundo niyang pilit na akong itinataboy. Pero kahit ganito, nandito pa rin ako. Hindi pa ako susuko. Nakita ko naman siyang umakyat sa taas at pumasok sa kwarto. Napatingin naman sa akin si Tito at napasabing, "May problema ba?" Tanong ni Tito Greg sa akin. "Wala naman po, Tito. Pwede ko po bang puntahan si Elian? Kausapin ko lang." Sabi ko kay Tito Greg. "Shemerp naman." Sabi agad ni Tito Greg. Akala nila ayos lang kami ni Elian. Na masaya pa rin ang pagkakaibigan. Na normal lang yung katahimikan namin kanina. Pero hindi nila alam, unti-unti nang gumuguho ang koneksyon namin. Pumanhik ako ng dahan-dahan. Bawat apak sa baitang, parang hinahabol ako ng kaba. Nasa pinto na ako ng kwarto niya. Walang locking sound sa loob kaya tulak lang. Dahan-dahan kong binuksan. At nandoon siya. Kaya lumapit ako sa kanya kahit nakatalikod siya sa akin. "Elian, pwede ba tayong mag-usap?" Mahina kong sabi. Humarap naman siya sa akin. Nakayuko, ayaw akong tingnan kaya hinawakan ko mukha niya. "Nathan? Ba't ka nandito? Di ba tapos na tayong mag-usap? Siguro malinaw na sa'yo ang lahat. At malinaw na din sa akin ang lahat." Sabi niya sa akin. "Ba't ka umalis nang walang pasabi? Walang paalam? Walang chat o scene man lang?"
Sabi ko sa kanya. Di naman siya nakasagot at nanatiling nakatingin sa akin. Alam mo naman siguro kung anong dahilan. Huwag na tayong magmaang-maangan Nathan, alam kong alam mo. Mahina niyang sabi. Pero hindi ito ang dahilan para iwasan mo ko. Ilang linggo kitang hinahanap. Alam yan ng mama mo. Wala kang paramdam sa akin. Wala kang chat sa akin. Ganyan ba ang tunay na kaibigan? Tanong ko sa kanya. Pinigilan ko ang panginginig ng boses ko. Pero alam kong ramdam niya. Dahil siya mismo. Nanginginig rin. Napansin ko kung paano niya pinipisil ang dulo ng damit niya. Kung paano niya pinipigilan ang luha sa gilid ng mata niya. Nathan. Mahina niyang sabi. Alam kong nasaktan kita. Alam kong binigla kita. Pero hindi ibig sabihin nun na maibabalik pa natin yung nagdaan. Hindi na natin maibabalik ang pagsasama natin. Kahit turing mo sa akin kaibigan lang. Sabi niya sa akin. Napansin ko ang pagpatak ng luha niya. Hinawakan ko mukha niya pero agad naman niyang tinanggal ang kamay ko. Pero alam kong alam mo na hindi ito dahilan para iwasan ako. Sabi ko. Nathan, please lang hayaan mo na ako. Hayaan mo kong hanapin yung kasiyahan ko. Naiiyak niyang sabi. Kasi hindi ko kayang makipagkaibigan sa taong minahal ko. Sabi pa niya sa akin. Bumigat ang dibdib ko. Yun pala yon. Hindi siya galit. Hindi niya ako tinaboy dahil sa pride. Tinaboy niya ako dahil mahal niya ako. At hindi ko siya kayang mahalin pabalik. Pero ang mas masakit. Hindi ako sigurado kung totoo pa ba yon. Lumapit ako sa kanya. 1 at 2 hakbang. Bakit ngayon nararamdaman kong may kulang kapag wala ka? Tanong ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Bakit nung hindi mo na ako kinakausap? Parang may parte ng araw ko na nawawala. Tanong ko uli sa kanya. Bakit ngayon? Nararamdaman kong baka mali akong sinabing kaibigan lang kita. Dagdag ko pa. Ayokong mawala ka, Elian. Pero ayokong ipilit ang sarili ko sa'yo kung wala na akong puwang. Sabi ko. Nanginginig na ang labi niya. Sabihin mo lang kung hindi mo na ako kayang kaibiganin o mahalin. Tatanggapin ko. Mahina kong sabi. Tahimik ulit. Hanggang sa narinig ko ang sagot niyang halos hindi ko marinig. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit, Nathan. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Pero ang sigurado ako. Hindi ko na rin kayang itapon ka dahil matalik na kaibigan kita. Mahina niyang sabi. Humina ako ng malalim. At kahit nanginginig pa rin ako, pinili kong magsalita. Elian. Sabi ko sabay hawak sa kamay niya. Napatingin siya sa akin. Saglit lang. Pero sapat na yon para malaman kong handa siyang makinig. Kung ako ang dahilan ng pag-iwas mo. Kung ako ang dahilan ng sakit na nararamdaman mo. Bakit hindi natin subukan? Tanong ko sa kanya, pilit na nilulunok ang kaba. Halata sa mukha niya ang gulat. Ang pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa akin. Lumapit ako. Halos kalahating dapa na lang ang pagitan naming dalawa. Subukan natin. Hindi bilang kaibigan lang. Hindi rin bilang isang biglaang relasyon. Pero bilang dalawang taong nasaktan. Pero ayaw mawalan ng isa't isa. Mahina kong sabi sa kanya. Nanatiling nakatikom ang labi niya. Kaya ako na ang nagpatuloy. Alam kong sinabi kong kaibigan lang kita. At alam kong hindi mo yon basta makakalimutan. Pero nung nawala ka na-realize kong hindi lang pala yon. Hindi lang pala kaibigan ang puwang mo sa buhay ko. Sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ngayon mas matagal. Pero kita sa mata niya ang alinlangan. At takot. Takot na baka umaasa lang siya. Takot na baka ako rin hindi sigurado. Paano kung ako naman ang masaktan, Nathan? Tanong niya. Mababa ang boses niya. Halos pabulong. Paano kung sa gitna ng pagsubok mo? Bigla mong ma-realize na hindi mo pala talaga ako kayang mahalin? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Tapat kong sagot. Hindi ko maipapangako na magiging madali. Pero ang alam ko lang hindi ko na kayang mawala ka. At kung may pagkakataon para ipakita ko sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin, gagawin ko yon. Kahit araw-araw. Kahit mabagal.
Kahit hindi mo agad maramdaman. Sabi ko sa kanya. Subukan natin. Dagdag ko pa. Buong tapang kong inalay ang puso ko. Hinubad ang lahat ng takot. At inilatag sa harapan niya. Pero imbes na yakapin siya, tinanggihan niya ako. Tahimik. At unti-unting umiling si Elian. Dahan-dahan. Buo ang loob. Hindi na pwede Nathan. Sabi niya sa akin. Ramdam ko agad yung pagguho. Parang may nagyelo sa loob ng dibdib ko. Yung tipong kahit anong pilit mong ngumiti. Wala na. Kasi alam mong hindi ka napipiliin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Alam kong marupok pakinggan. Pero wala na akong pakialam. Bakit hindi natin subukan, Elian? Tanong ko sa kanya. Tumitig siya sa akin. Yung tipong titig na hindi galit. Kundi puno ng awa. Hindi sa sarili niya. Kundi sa akin. Kasi kapag sinubukan natin baka mas lalo lang akong masaktan. Baka mas lalo lang kitang mahalin. Tapos bigla kang magising isang araw at ma-realize mong hindi talaga ako ang gusto mo. Sagot niya sa akin. Tumalikod siya. Umupo sa gilid ng kama. Nagpahid ng luha. Pero hindi na niya itinago. At ako. Nakatayo pa rin. Hawak pa rin ang sarili kong damdamin na kanina lang buo. Pero gayon. Pira-piraso na. Tahimik kong nilingon ang doorknob. Niluwagan ko ang lock. Binuksan ko ang pinto. Kung sakaling handa ka na nandito lang ako. Pero kung hindi na. Wala akong magawa dahil huli na. Mahina kong sabi. Hindi ko na siya nilingon. Hindi ko na inantay ang sagot. Bumaba akong mag-isa. Dumaan sa sala. Kung saan nandoon pa rin ang mga bulaklak at pagkaing hindi niya hinawakan. At sa bawat hakbang palabas. Dala ko yung bigat ng lahat ng hindi niya kayang tanggapin. At ng lahat ng huli kong na-realize. At yung huli na ang lahat. Wala na akong pag-asa. Lalo na't nagawa ko na ang dapat hindi ko ginawa. Alien's point of view. Nakahiga ako sa kama. Madilim. Tahimik. Pero sa loob ko, ang inay-inay. Tumatalbog sa dibdib ko ang bawat alaala. Yung tawa niya. Yung hawak niya sa balikat ko tuwing nadadapa ako sa lakad naming dalawa noon. Yung paglingon niya sa akin kahit sinong dumaan sa paligid. Yung masasaya naming alaala. Lalo na yung mga late night talks naming dalawa ni Nathan. Lahat yun iniiwasan ko. Lahat yun tinatakasan ko pero bakit bumabalik ang lahat? At habang nakatalukbong ako ng kumot, hindi ko na pinipigilan ang luha ko. Umiiyak ako dahil kay Nathan. Kung noon niya sinabing pwede naming subukan. Kung noon ko lang pinili na itaya kahit kaunti. Baka may nangyari pa. Baka naging kami pa. Baka hindi ako ganito ngayon. Basang-basa ng luha. At basag na basag ang puso. Akala ko makakahinga ako pag uwi ko. Na magiging mas maayos ako dito. Wala nang sigawan. Wala nang sagutan. Wala na si Kalum na araw-araw akong inaasar at pinipiga ang pasensya ko. Pero hindi ko inaasahan na sa gitna ng katahimikan. Si Nathan pa rin pala ang magiging dahilan ng bagong sakit na siyang dahilan kung ba't ako napapaiyak. Siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nakatalukbong ngayon. Nanginginig at umiiyak sa ilalim ng unan. Dahil kahit papano, kahit pilit kong tanggapin, hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. At ang pinakamasakit, ako ang tumanggi sa kanya. Ako ang umatras. Ako ang natakot sa mga posibleng mangyari. At ngayon, kahit masaya na raw ang puso ko, kahit nakakausad na ako, bakit parang gusto niyang ibalik ang lahat? At sumubok sa kagustuhan niya. Pero hindi pwede. Hindi na. Hindi sa ganitong kalagayan. Hindi habang may takot pa rin sa puso ko. Kaya ang magagawa ko na lang ngayon. Umiiyak. Tanggapin na ang mga sana ko ay hindi na pwedeng ibalik. At manahimik sa gabi kahit ang puso ko. Hindi na tahimik. Fast forward. Umaga na. Maagang nagising ang buong bahay, parang mas masigasig pa sila kaysa sa akin sa paghahanda ko. Ako naman. Tahimik lang habang nililigpit yung huling gamit ko. Bag. Jacket. Sapatos.
Yung ID ko na ilang beses ko nang muntik makalimutang dalhin pabalik sa Camp Valesta. Pero ngayon, noon na ulit ang loob kong harapin ang araw na to. Kahit may bahid ng bigat sa dibdib. Habang nag-aayos ako sa sala, tanaw ko mula sa pinto ng kusina si Mama abala sa pagluluto. May nakaabang ng dalawang malaking lalagyan ng pagkain sa mesa. Isa para sa akin. Isa para kay Callum. Napailing ako ng mahina. Ni hindi ko nga alam kung dapat ko pa bang dalhin yun para sa kanya. Nasa harap ko naman si Kayla. Nakaupo sa sahig. Bitbit ang paborito niyang stuffed toy habang pinagmamasdan lang ako. Kuya, alis ka na naman? Malungkot niyang tanong. Ang lambot ng boses niya. Para bang ayaw niyang tanggapin ang totoo. Napabuntong hininga ako. Napaupo sa tabi niya at hinaplos ang ulo niya. Baby, babalik din naman si kuya. Sagot ko sa kanya. Pilit ang ngiti ko. Pilit din ang tibok ng puso kong gustong bumalik sa dati. Sa simpleng araw lang nakasama ko sila. Promise? Tanong niya sa akin. Tumango ako sabay ngiti. Di ko siya kayang biguin. Kahit hindi ako sigurado kung kailan ako makakauwi ulit. Si Roy naman lumabas mula sa kwarto. Inaantok pa. Pero agad siyang lumapit. Kailan ka babalik, kuya? Tanong ni Roy sa akin. Pilit kong nilunok ang sagot. Di ko pa alam. Depende sa general. Sagot ko sa kanya. Tahimik na silang dalawa pagkatapos nun. Parang parehas nilang sinubukang tanggapin yung bagay na ayaw nilang tanggapin. Ilang saglit pa. Lumabas si Mama mula sa kusina. Bitbit ang dalawang Tupperware na laman ay ulam. O ito na, anak. Sabi ni Mama. Yung isang adobo sayo. Yung sinigang kay Callum. Sabi ni Mama sakin. Baka magalit yun pag hindi mo dinalhan. Sabi ni Mama habang nilalapag sa ibabaw ng bag ko ang hawak niya. Kahit di mo na siya bigyan, matotal masama naman ugali niya. Sabi ko. Kahit na. Mabait pa rin ako sa mga taong kasama ng anak ko. Ayoko kang makisama sa gulo. Sabi ni Mama. Masyado mo siyang inaasikaso kaysa sa akin na anak mo. Sabi ko kay Mama. Baka sakaling tumino siya, diba? Sabi ni Mama halos matawa. Ako naman, napailing na lang ulit. Salamat, Ma. Sabi ko sa kanya. Yun lang ang nasabi ko. Sabay yakap sa kanya. Ingat ka, anak, ha. Kumain ka ng maayos doon. At mag-reply ka naman sa mga text ko para mabawasan pangangamba ko. Sabi ni Mama. Opo. Sabi ko. Tahimik ulit ang bahay nang biglang may bumusina sa labas ng bahay namin. Yung busina sa labas parang kampanilya ng paalam. Tiningnan ko sa bintana, andoon na yung kotse ng general. Nakaabang. Tumayo ako. Kinarga ang bag. Isinuot ang jacket. Si Kayla napayakap sa hita ko. Si Roy hindi na nagsalita. At si Mama, binigyan ako ng huling bilin. Text mo ako pag nakarating ka, ha? Kahit isang beses lang sa isang araw, okay na ako. Sabi ni Mama. Opo. Sabi ko. Isang hakbang palabas ng bahay at parang dala ko na lahat ng damdaming ayaw ko pang bitawan. Pagbukas ko ng gate, malamig ang hangin. Pero mas malamig yung nararamdaman kong papalayo na naman ako sa mundong tahimik. At papasok na naman ako sa lugar kung saan ang gulo at tanong ay hindi ko maiwasan. At sa likod ng kotse na ito, naghihintay na naman ang mga tanong na walang kasiguruhan. Si Callum. Ang kampo. Ang damdaming unti-unting lumalalim. Kahit ayaw ko na. Pero para sa ngayon ang kaya ko lang gawin ay huminga ng malalim. At sumakay ulit sa mundong hindi ko alam kung kailan ko matatakasang muli. Callum's point of view. Pasado 11:00 na ng umaga. Pero parang 4:00 pa rin ng madaling araw sa pakiramdam ko. Tahimik ang paligid. Mainit. Mabigat ang hangin sa loob ng kwartong ito. Katatapos ko lang hakutin ang mga kahoy mula sa likod ng kampo. Hanggang sa harap ng opisina. Pabalik-balik. Parusa yon. Dahil sa suntukan kahapon. Dahil sa pagiging barumbado ko. Dahil sa pag-init ng ulo ko. Pero kung ulitin man, ulitin ko. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko maiwasang mapailing. Yung sugat sa labi ko medyo tuyo na.
Pero halatang galing sa malutong na suntok. Yung pasa sa pisngi ko naninilaw na. Pero bakas pa rin ng away. Yung kamao ko. May gasgas. May kaunting dugo pa. Tinitigan ko ang sarili ko. Napangisi ako. 3 lang naman sila. Pero hindi ko tinantanan. Para kay Elian. Hindi ko na napansin ang oras. Ang bigat ng katawan ko. Pero mas mabigat ang iniisip ko. Si Elian. Di ko alam kung bakit kanina pa ako balisa na hindi pa siya dumarating. Ang iniisip ko lang dapat ay yung katahimikan. Pero hindi eh. Paulit-ulit bumabalik ang tanong sa isip ko kung nasan siya. Kung anong oras siya babalik. Tatalikod na sana ako nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Elian. Nakadamit civilian pa. Mukhang bagong dating. May dalang bag at pagkain. Agad akong napalapit. Hindi ko mapigilang tanungin. Ba't ngayon ka lang? Alam mo ba kung anong oras na? Mga tanong ko sa kanya. Pero imbes na sumagot, nagkunot na lang ang noo niya. Tumingin siya sa akin sa sugat ko. Sa pisngi kong may pasa. Sa kamay kong may benda. Anyari sa mukha mo? Tanong niya sa akin. Halatang hindi lang gulat kundi may halong inis. Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko lang siya. Ayoko sanang sabihin. Pero nararamdaman kong kailangan. Nakipag-away ka na naman ba? Sunod niyang tanong, mas seryoso na. Oo. Sagot ko agad walang paligoy-ligoy. Tumayo siya ng diretsyo. Naglalagablab ang mga mata. Kalum kung kailan malinis na yung record mo. Kung kailan nasisiyahan na yung dad mo. Tapos gagawa ka na naman ng gulo. Di ka ba napapagod? Di ka ba nahihiya na halos kilala ka na sa buong kampo dahil palagi kang hinahatulan ng parusa? Inis niya sa akin. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Nasabi ko agad na. Pinagtanggol lang kita. Sabi ko sa kanya. Natigilan siya. Napatingin sa akin. Ano? Kunot noon niya. Pinag-uusapan kanila sa field kahapon. Si Luke yung 2 sipsip niyang kaibigan para kang premyo sa laro nila. Tinanong pa kung nahalikan ka na daw. Kung pwede ka ba daw tsansingan? Sabi ko sa kanya. Bumigat ang katahimikan. Si Elian napatitig lang sa akin. Parang hindi siya makahinga. Parang natanggalan siya ng boses. Parang binagsakan ng mundo. Anong sabi mo? Mahina niyang tanong halos pabulong. Narinig ko lahat. Tinawanan pa nila. Hinintay ko kung papalag si Luke. Pero hindi eh. Nakangisi pa nga siya. Kaya sinugod ko. Sagot ko sa kanya. Hindi siya makatingin sa akin. Ni hindi siya makagalaw. Napaupo siya sa kama. Hawak ang bag na parang di na alam kung ano ang gagawin. Hindi ko sinasadyang magkagulo. Pero hindi ko kaya Elian. Hindi ako upo lang at hahayaan silang bastusin ka. Dagdag ko pa sa kanya. Hindi ko sinabi iyon para humanga siya. Hindi ko sinabi iyon para patawarin niya ako. Sinabi ko iyon dahil totoo. Dahil iyon lang ang kaya kong ialok sa kanya ngayon. Tatalikod na sana ako kaso hinawakan niya damit ko at hinila pabalik. Upo sa upuan. Utos niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Upo na kasi. Magtatanong pa yan siya. Inis niya sa akin. Bigla na lang akong hinatak papunta sa upuan sa gilid ng kwarto. Para daw gamutin ang mukha ko. Hindi pa man ako nakakabawi sa inis. Nakita ko siyang dumukot ng kung ano mula sa bag niya. Napalunok laway ako. Dahil alkohol yung hawak niya. At may kasamang bulak. Anong gagawin mo? Ba't may alkohol ka? Tanong ko sa kanya. Umupo siya sa harap ko. Nakapatong ang bag sa gilid. Ang kamay hawak ang bulak na may alkohol. Ang mukha niya kalmado pero mabagsik. Alkohol lang to calm. Sagot niya na natili ang tingin sa sugat sa gilid ng labi ko. Malinis na to, nilinisan ko kanina. Pagpapalusot ko sa kanya. Kahit na. Sabi niya. Linisin ko lang yung sugat mo. Matapang ka diba? Sinisigaw-sigawan mo ko. Pwes harapin mo tong alkohol gamit yang tapang mo. Sabi niya sa akin na may halong panghahamon. Napalunok ako. Gusto kong magmura.
Kaso di ko kaya. Ito pala yung tunay na parusa, hindi yung pagbuhat ng kahoy. Hindi yung sermon ng sergeant. Kundi tong moment na to. Nakaupo ako sa harap niya. Tahimik. At pinapagalitan ako habang ginagamot ang sugat ko. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako. At pinikit ang mata nang dumikit sa sugat ko yung malamig na bulak. Aray ko naman. Pasigaw kong sabi. Napapikit ako lalo nang dumampi ang hapdi. Para akong pinaso. Yan ang bagay sa'yo. Matigas ang ulo mo. Palalambutin ko yan. Sabi niya sakin. Napabuntong hininga ako habang nililinis niya ang mukha ko. Dahan-dahan naman. Reklamo ko sa kanya. Kasi naman ang kulit mo. Ilang beses ko bang sasabihin, Callum, tigilan mo yung pagiging pasaway mo. Hindi ka na bata. Nasa tamang pag-iisip ka na. Sagot niya habang iniikot pa yung cotton sa gilid ng sugat ko. Napangiti ako. Hindi ko alam kung dahil sa sakit. O sa tono niya na parang nanay na napuno na sa anak. Anong nakakatawa? Tanong niya nang mapansin ang ngiti ko. Umiling lang ako. Bahagyang natawa. Wala. Sagot ko. Alam mo, kung di ka barumbado, mukha kang matinong tao. Sabi niya sakin. Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Wala. Sagot niya agad sakin. Natigil ang kamay niya. Saglit na tumigil ang lahat. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mga mata ko. May ilang segundong katahimikan. Pero imbes na magsalita pa, tumayo siya at ibinalik ang bulak at alkohol sa bag niya. Ayan. Tapos na. Sana wag mo nang ulitin yan. Sabi niya. Tumango ako. Pero sa loob ko gusto kong sabihin sa kanya. Hindi ko inulit yon para lang sa sarili ko. Kaya tahimik akong sumandal sa upuan. Habang pinagmamasdan siyang inayos ang mga gamit niya. Sa loob ng kwarto naming ito. Sa gitna ng lamig ng hangin at init ng sugat sa pisngi ko. Isa lang ang malinaw. Hindi ako takot masaktan kung si Elian ang dahilan. Fast forward. Tahimik na ang gabi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang boses ng mga kuliglig sa labas at ang tikatik ng orasan sa dingding. Pero para sa akin, parang may rock band sa dibdib ko, sobrang lakas ng kabog. Halos mabasag ang tadyang ko. Magkatabi kami ng Elian niyo. Nakahiga ako sa kama ni Elian, malinis ang bedsheet. Malamig ang simoy ng hangin mula sa bintana. At ang amoy ng sabon ni Elian. Parang sinadyang pahirapan ako ngayong gabi. Parang sinasabi ng mundo na itigil mo yang kapilyuhan mo. Callum, matutulog lang tayo ha. Walang yakap. Walang hawak. Walang kung anuman. Maliwanag. Tanong niya sakin. Napailing lang ako sabay ngiti. Siyempre binalaan na naman ako. Okay. Sabi ko habang nakatitig sa likod niya. Wala akong balak manggulo. Good boy na ako. Sabi ko sa kanya. Pero sino ba niloloko ko? Ako? Good boy? Tumagilid siya bahagya. Nakatingin sa kisami. Tahimik kami ng ilang minuto. Tapos bigla na lang siyang nagtanong. Kung di ka ba tinapon dito sa kampo, anong trabaho mo dapat ngayon? Tanong niya sakin. Huminga ako ng malalim. Di ko inaasahan na seryosong tanong ang ibabato niya sakin. Pilot sana ako. Graduate ako sa aviation. Sagot ko at napangiti ako ng mapait. Kaso mas pinili ko ang barkada. Babae. Mga alak. At gulo hanggang sa ito ako ngayon. Tinapon sa kampo na ito. Sabi ko sa kanya. Tumahimik siya ulit. Ramdam ko yung bigat ng tingin niya kahit hindi siya nakatingin. Siguro iniisip niya. Bakit ito ang pinili ng lalaking to? O baka iniisip niya kung hanggang kailan ako magiging ganyan. What do you mean sa babae? Tanong niya ulit sakin. Nagkatinginan kami. Nagkatinginan talaga. Tapos napangisi ako sabay sabing. Nagsiselos ka ba? Sabay ngiti may pagkapilyo. Hindi. Curious lang. Sabi niya tila nagmadaling depensa niya. Pero halata sa tono na may kurot ng inis. Dahil doon umusog ako palapit. Dahan-dahan. Parang pusa. Pwede pa yakap.
Mahina kong tanong sa kanya. Parang batang nanghihingi ng pabor. Hindi pwede. Manahimik ka. Diretsong sagot niya. Usapan di ba? Walang yakapan. Tulog lang. Di ka marunong sumunod sa instructions kaya matulog ka dyan. Sabi niya sa akin na parang ginawa akong bata. Yakap lang naman yun. Sabi ko sa kanya. Tumalikod naman siya sa akin at hindi na nagsalita. At nagkumot na halatang matutulog na ata. Kaya gumalaw ako at dahan-dahang pinapulupot kamay ko sa bewang niya. At pinahiga ko siya sa braso ko. Huling yakap. Bulong ko sa kanya. Di man siya gumalaw at nanatili akong nakayakap sa kanya. Siya naman ramdam ko ang panginginig ng katawan, kaya mas lalo ko pang inilapit katawan niya. Last na to ha. Bukas dun ka na matutulog sa kama mo. Nagkakaintindihan tayo. Tanong niya sa akin. Sige. Sagot ko. Dumikit ako. Inakap ko siya mula sa likod. Mainit ang katawan niya. Malambot. Amoy sabon. Amoy tahanan. Nilagay ko ang baba ko sa balikat niya. Marahan akong huminga. Sinisinghot ang samyo ng buhok niya. Di ko mapigilang mapapikit sa nadarama. Be mine, alien. Please be mine. Sabi ko. At dito po nagtatapos ang Chapter 11. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay ng kwento. Maraming salamat po.